Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong malabo na makalaro si Kai Soto at si QMB sa Gilas, Pilipinas. Teka, parang mali ah. Hindi pala malabo. Wala na talagang pag-asa. Hindi na talaga maglalaro si Kai Soto at si Quintin Meloro Brown sa Gilas, Pilipinas. Ang pag-uusapan natin ngayon, eto na, naglabas na. Malinaw na, at least malinaw na ang ating 14-man lineup. Sino-sino ba itong mga ito? At kasama po si Justin Baltasar. Pinangarap lang natin nung isang araw. Yung pala, kasama na. No? Matagal na dapat kasama yan eh. At ang tanong nga lang kasi, 14 po yung nasa roster eh. Sa 14-man pool. Kailangan yan dalawa mawala. Sino yung dalawa na yan? Pag-usapan po natin. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Unang-una, masayang-masaya tayo dahil napasama po si Justin Baltasar. Matagal na itong pinag-uusapan. Sana maisama. Ngayon, naisama na at gusto ko lang sabihin sa inyo, nilinaw na ni Justin Baltasar ang naging issue nung kapanahunan na siya po ay nagtrending dahil umano ay hindi siya, kumbaga parang hindi siya uma-attend o hindi siya pumupunta sa Gilas, Pilipinas. Yun naman pala, hindi naman pala na imbita. Nilinaw yan ni Justin Baltasar. Napanood ko yung interview dun sa Dugout Philippines, no? At pero sabi niya, misunderstanding lang yan. At pass is pass, kumbaga, no? At nung siya ay nakatanggap ng tawag, sabi niya 101% gusto niya makalaro sa Gilas, Pilipinas. Ma-experience yung Gilas with Coach Tim Cone. Kumbaga, yung issue na yon ay wala na yon. Yan sabi niya, no? So, very happy that ito pong si Justin Brownlee, naguluhan tuloy ako, JB kasi pareho, Justin Brownlee at saka Baltasar. Pag sumigaw siguro ng Justin, yung dalawa, baka dalawa pareho lumingon. Alright, so yan po yung unang topic natin. Pangalawang topic natin, maisingit ko lang, no? Ang dami kasing nag-comment sa akin dito regarding dito sa ano namin ni Homer Sison, yung aming partnership. Sabi ng mga tao sa akin, bakit ko ba daw ginigis? Di ba, tama naman yung mga sinabi niya. Tama naman yung mga nireport namin na siya ang source na regarding kay Soto, regarding kay Quintin Meloro Brown. Tapos ngayon, ito, nagsalita siya. Parang kontra siya kay Coach Tim Cone. Agree ka ba sa mga sinabi niya? Sabi niya, just to be clear, QMD opted out of the upcoming FIBA window because he doesn't have a contract necessary to protect himself. Yun naman pala. Wala naman palang kontrata. Bakit sasabihin na hindi daw umattend? You know? Parang, which is why statement of Manila Corner Team kung saying Quintin Meloro Brown just choose not to come is misleading. So, oo nga naman. Siyempre, pupunta ka kung may kontrata. Ngayon, siyempre, may mga fans ngayon dito sa comment section. Ikaw, anong pakiramdam mo dito? May mga nagko-comment dyan na pera-pera kasi, kulang ang pera. Mukhang pera. Sinabihan din si Kai Soto. Bakit ba? Ano ba sa tingin nyo? Ano ba dapat unahin ng dalawa? Dapat ba tumanggap sila ng mas mababang bayad? Or ano ba? Dapat ba libre lang? Dapat payag lang kagad kasi para sa Pilipinas? Kung kayo yung nasa sitwasyon niya at kayo si Kai Soto, QMB, anong gagawin nyo? Alam natin na kumare, yung ganun yung level nyo, ganun, kataas. Naalala ko, ba't sina Jordan Clarkson, ba't gano'n? Sa tingin nyo, gano'n din ang bayad kay Justin Brownlee. Tsaka sa mga syempre iba yung level ng mga to eh. Anyway, that's another story. Kakausapin natin si Homer Sison tungkol dito sa bagay nito na magkaintindihan kami. Nang magkasubukan na kung ano ba talaga ang nangyayari dito. So, yan po yan. Pag-uusapan din natin ngayon. Ito na. Pag-usapan natin ngayon, ha? Ito na, ang 14-man pool ng Gilas, Pilipinas. Tanggalin ko lang tong banner natin. So, malakas pa rin, no? Ang lakas pa rin. Justin Brownlee, Dwight Ramos, AJ Edu, Scottie Thompson. Parang yung apat sa taas, matik na yan. Agree ba kayo? Matik yan, hindi matatanggal yung apat sa taas na yan. Pwera na lang kung may injured. 14 kasi 12 lang dapat 12 lang talaga dapat, di ba? So, meron sa second row si RJ Abarientos, Troy Rosario, Kevin Kiambao, Junior Fajardo,
Carl Tamayo, Juan Gomez Deliano, CJ Perez, Chris Newsam, Justin Baltasar, Calvin Oftana. Yan po yung ating 14-man pool. Now, ang tanong ngayon, ang bagong problema natin. Isipin mo, nandiyan pa si Kai Soto at saka si QMB, di apat patatanggalin natin. Mahirap, at least hindi na masyado mahirap ang decision. Look at the positive side. No? But bago ko sabihin yung aking opinion kung sino yung sa tingin ko na dapat tanggalin, eh gusto ko munang sabihin sa inyo guys, maaring may mga negative na opinion or hindi magandang nasasabi dito sa Pauka Sports or yung aking mga guests. Ito po, ang ating pong channel, independent at balance po tayo. No? We give opportunity for everyone to speak. So if you become a guest, if you comment, kahit negative, kung agree ka man o hindi, papakinggan natin yan or papabayaan natin yan dito po sa channel ko. Ngayon, iba yung usapan sa channel ni Homer, tsaka ng mga guests natin, nasa kanila yan. Sa channel ko, wala akong pakialam kung agree or disagree kayo. Basta ang pakialam ko lang, magbigay ng objective opinion, and if it's a little bit biased, ganun talaga, dahil may kanya-kanya tayong position po dito, no? At kanya-kanyang paniniwala. No, basta kung may mali, mali, kung tama, tama. Ngayon, diretso na natin to. Kung sakaling umabot ka dito, 6 minutes pa lang, at at least natutuwa ka, na-entertain ka, naku-curious ka, you're challenged with my opinion, please subscribe and hit that notification bell. Kailangan ko po dito, hindi lang yung mga nag-a-agree sa akin. Gusto ko yung mga kumukontra kasi binabasa ko po, hindi ko man nare-replyan lahat. Binabasa ko po yung mga komento ninyo. Hindi tayo katulad ng mga ibang dito po talaga two-way tayo, two-way conversation. Okay. Pag-usapan na natin ito, 14-man pool, dalawa ang dapat matanggal. Gusto ko rin hingin ang tulong ninyo at opinion ninyo kung sino po yung sa tingin yung dalawa na dapat tanggalin. Unang-una sabihin natin, lahat po itong mga players na ito ay napakagagaling. And then they are all deserving to be part of Gilas Pilipinas. Pwede lang yung 14, ipasok yan. Okay lang sana. Kaso, miski si Coach Tim ko, kahit 14 ipasok, hindi naman din siya ganun kalaki mag-rotate ng players no? Merong mga babad dyan. At yung babad na babad, yung Justin Brownlee, Dwight Ramos, yan, yung mga babad na babad, sigurado yan, first two na yan. So anyway, dalawa natatanggalin ko. Ang una para sa akin, because the last time I saw him as a Gilas Pilipinas, medyo hindi maganda. And then I think may injury pa to. Si Troy Rosario. Bro, pogi sana okay sana siya. So, parang may duplicate na ng kanyang ginagawa dyan So, Troy Rosario ang una na sa tingin ko. Ang hirap kasi magtanggal. Yung sunod, ang medyo hirap na hirap ako. So, Justin Brownlee, sure ball na yan. No? Sure ball, syempre yan ang import natin Dwight Ramos, sure ball na rin yan. No? AJ Edu, sa tingin ko, nawalan tayo ng Kai Soto. Kailangan natin ng isang 6'10". Sure ball na rin yan. Scotty Thompson, naku, lalo ng sure ball yan. Ni Nebra, best point guard ni Coach Tim ko, sure ball na rin yan. Agree ba kayo dyan? Okay. Si RJ, mag-iisip muna ako kay RJ. Gusto ko sana Mag-iisip muna. KQ, Junmar Fajardo, sure ball siguro to. 6'10", 6'11". Kailangan natin ng big man and AJ Edu and Junior Fajardo. I think ang ating magiging palitan na big man. Ayan yung dalawa na yan. Carl Tamayo, syempre, 6'8" din ito. Matangkad din ito. So, pasok na yan sa tingin ko. Juan Gomez Deliano, okay. CJ Perez, sa tingin ko, pasok yan. Kailangan natin ng matapang, malakas tumira. Last time kasi parang nagkakahiyaan yung mga Gilas Pilipinas roster. Pansin nyo, yung mga players, no? Si CJ, kailangan lang niya ang tawag dito, maglakas ng loob na tumira, kagaya ng ginagawa niya sa San Miguel. Magkaroon siya ng initiative na, sige lang. Chris Newsam, gusto ko sana, pero Justin Baltasar, Calvin Oftana, papasok ko yan. Kahit na sabihin natin, sinasabi ng mga tao, off lagi siya pag sa Gilas Pilipinas, on lang siya sa talk and text.
papasok pa rin yan kasi kailangan natin ng resident shooter. Okay? So, ang natira sa akin na pinag-iisipan ko si RJ, KQ, si Juan Gomez de Leaño, si Chris Newsome, at si Justin Baltasar. Okay? So, siguro si KQ papasok ko na. KQ, parang feeling ko scorer, outside shooter, tsaka I think he deserved the opportunity. So, pasok ka na KQ. Bigyan na ng jacket yan ng Gilas Pilipinas. So, apat na lang. Si RJ, si Juan Gomez de Leaño, JGDL tuloy, Chris Newsome, at saka Justin Baltasar. Nahihirapan ako dito ha. Yung Justin Baltasar, matatawa talaga ako, Justin Baltasar, pag ito naimbita sa 14-man pool tapos sa huli hindi rin pala makakasali, bakit pa inimbita? Diba? Hindi rin pa pala papas. Matatawa talaga ako pag ganoon. But one other thing, kaya ako nasabi dyan na baka hindi pa rin siya sure. Siyempre siya pinakabago. Tapos, kala ko mga 6'8 to si Justin Baltasar. Nakasulat dito, officially measured at 6'6 or 6'7. 6'6", 6'7", although often listed as 6'9". But draft measurement places him at only 6'7". 6'7", undersized siya. Ibig sabihin, undersized para rin si... Pero he plays big kasi. So, he plays big. So, that's why kailangan siya dyan. So, kung ako, ipapasok ko si Justin Baltasar. He's gonna be undersized, but ipapasok ko si Justin pa rin. I think may hirapan siya sa yung position niya kasi mga kalaban niya dyan, mga 6'10", 6'9", di ba? Forward center, di 7-footer pa. So, nagdadalawang isip pa rin ako. Pero, inimbita na natin at meron siyang talento and he plays big. I would still get Justin Baltasar. So, we're left with 3-point guards. 3-point guards. RJ Barrientos, Juan Gomez de Leaño, Chris Newsome. Parang feeling ko yung Chris Newsome ang kasi medyo veterano na, baka i-retain ni coach. Pwede ring hindi ko alam talaga dito sa tingin ko ito yung tatlo na kasi may point guard ng isa. Tapos point guard din sina Chris Newsome, JGDL at saka si RJ Barrientos. So masyadong maraming point guard, just maliliit. Si RJ ang pinakamaliit. Pero assertive si RJ. I mean, parang 'di ba nag-request kayo last time na kailangan din ng shooting at saka ng malakas ang loob. RJ malakas ang loob niyan. Parang JGDL din. Si Chris Newsome, kasi veterano si Chris Newsome. 'Di ba? Parang ang hirap mamili. Ang hirap mamili. Pag-isipan ko dito sa tatlo, tulungan niyo ako. Parang gusto kong ipasok si Chris Newsome dahil na siya, kabisado niya na yung sistema. Yung RJ at saka Juan Gomez yung Juan Gomez parang gusto kong kasi na-interview namin ito, mukhang mas matangkad siya kay RJ Barrientos. Tapos subok na rin, nakapaglaro na sa international level. So I feel that Juan Gomez de Leaño deserves the chance. Lalo na si RJ. Parang si RJ, alam niya na makipaglaro kay Scottie, alam niya na makipaglaro kay Justin Brownlee. So, this is going to be beneficial too. Ay, nako, ewan ko. Tulungan nyo nga ako guys, pag umabot ka sa dulo, sa next video ako magde-decide kung sino dito sa tatlo na to ang dapat tanggalin. Nothing is right, nothing is wrong on this one. But help me on the comment section guys kung umabot kayo dito. And please, kung sakaling natuwa kayo sa mga usapan natin, please subscribe po sa ating YouTube, pati na rin sa ating Facebook channel para lagi po kayong updated sa mga usapan dito sa Paco Sports. Okay? Salamat po sa inyo lahat. Let me know sa comment section guys. Sino kaya? Ang hirap.